Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pagbubulay-bulayan ngayong umagang ito ay mula sa aklat ng 2 Timothy chapter 1 verses 6 to 14. Ang tema po natin ay huwag kang manghina, patuloy na magminas. Huwag kang manghina, patuloy na magminas. Ito po ang sinasabi sa ating talata. Dahil dito ay pinaalaala ko sa iyo na panatilihin mong nag-aalam ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon ni sa akin na kanyang bilanggo. Sahin mo ang hirap alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Siya ang nagligtas at tumawag sa atin sa isang banal na buhay. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang panahon. Ngunit, ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Nilipol niya ang kamatayan at nagdala ng buhay at walang kamatayang kaligtasan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Para sa Ebanghelyong ito, ay itinalaga ako bilang tagapangaral, apostol at guro. Dahil dito ako nagdurusa. Gayunman, hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko kung kanino ako sumasampalataya at natitiyak kong kanyang kayang ingatan hanggang sa araw na iyon ang ipinagkatiwala niya sa akin. Panghawakan mo ang mga turo na narinig mo sa akin bilang huwaran ng wastong salita na may pananampalataya at pag-ibig kay Kristo Jesus. Ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Blessed are we, for we have heard and read the word of our Lord this morning. Sa ating talata po, si Pablo ay nagpapalakas ng loob kay Timoteo. Alam niyang madaling manghina, madaling matakot, lalo na kapag may persecution o problema. Pero pinaalalahanan niya, si Timoteo, na ang espiritu na ibinigay ng Diyos ay hindi espiritu ng takot, kundi kapangyarihan, pag-ibig at disiplina. At higit pa rito, hindi lang para manatiling matibay si Timoteo, kundi para panghawakan ang mga turo at magpatuloy sa misyon kahit mahirap. Tulad ni Timoteo, lahat po tayo bilang mga Kristiyano, mahirap po. Mahirap sumunod sa ating Panginoon, mahirap gumawa ng mabuti, mahirap magpatuloy sa ating pananampalataya. Pero tulad ni Timoteo, sa pagsunod niya sa mga aral na itinuro ni Apostol na Pablo, nagtagumpay si Timoteo. Despite all the hardships and difficulties na kinaharap ni Timothy, nagtagumpay siya sa kanyang pananampalataya. Ganon din po tayo, bilang mga Kristiyano, mayroon po tayong kakayahan, mayroon tayong oportunidad upang tayo ay magtagumpay sa ating pananampalataya kahit gaano pa ito kahirap. So, paano po tayo susunod dito, Mga kapatid, paano naman ito konektado sa atin ngayon at paano natin ito maa-apply sa ating buhay? Naalala ko ang sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas tungkol sa flood control. Ang daming pasabog sa Kongreso, sa lower house, sa upper house, sa Senado, ang daming pasabog, ang daming mga politikong nadadamay, ang daming mga contractor na nadadamay sa issue na ito. Paulit-ulit ang problema ng baha. Kahit may pondo at proyekto, hindi pa rin natatapos. Kung matapos man, ito ay either ghost project, natupad sa papel, pero hindi natupad sa gawa. Bakit? Dahil marahil or palagi may korupsyon
no, overpriced yung proyekto, substandard ang materyales, o hindi talaga natatapos ang trabaho. Ang resulta, kapag bumaha, ang ordinaryong Pilipino ang hirap na hirap. Ganoon din sa ating pananampalataya. No, meron ding korupsyon sa ating mga puso na bumabara at pumipigil para manatiling nag-aalab ang ating pananampalataya. So, merong takot. Takot na tayo ay pumalpak, takot tayo ay magkamali, kawalan ng disiplina, tukso, kasalanan, problema, no, pagiging kampante o malamig sa ating pananampalataya, at marami pang iba. Kung hahayaan nating manatili ang corruption na ito, lalo na sa ating bayan, patuloy na maghihirap ang bawat Pilipino. Kung hahayaan naman natin na magpatuloy ang korupsyon na ito sa ating mga puso, mawawala ang bisa ng ating pananampalataya gaya ng nawawalan ng saysay ang flood control projects dito sa Pilipinas. Anong pwede natin gawin? Gamitin natin ang salitang flood para maalala kung paano mananatiling nag-aalab ang ating pananampalataya. Flood, F-L-O-O-D. Para sa ating unang letra, F, faithfulness or katapatan sa Diyos. No, mahirap, busy tayo, minsan nakakalimutan natin mag-pray o mag-Bible reading. No, mahirap maging tapat sa ating Panginoon, pero ito ay isang bagay na kaya natin gawin, no? Gumawa tayo ng routine, let's say pagising natin sa umaga, kahit meron tayong 5 to 10 minutes prayer time, including na itong devotion na ito na pinapanood natin bawat araw. Malaking bagay na yun, no? Kasi ang katapatan, ang faithfulness sa ating Panginoon ay isang bagay na ginagawa natin araw-araw upang ipakita na tayo ay nagmamahal sa ating Panginoon. So, yung paggawa ng daily devotion, pag-tune in sa ating online devotion na ito, malaking tulong na ito para tayo ay lumago sa ating katapatan sa ating Panginoon. Ikalawa, L, love in action. Pag-ibig sa gawa, no? Tulad ng sinabi ni Pablo, no, na napaka-importante na ang pag-ibig ay hindi lang sinasabi, kundi ang pag-ibig ay nasa gawa. Madaling magsabi ng I love God, madaling magsabi na mahal natin ang isang tao, pero mahirap magpakita ng sakripisyo, mahirap magpakita kung paano natin mamahalin ang isang tao. No? So, napakahalaga na wag lang natin itong sabihin. No? Isipin natin, paano ba ako makakatulong? Paano ko ba maipaparamdam ang pagmamahal na ito sa aking kapwa, no? Sa mga nangangailangan, lalo sa ating pamilya, no? Pwede tayong ng ating mga breadwinners, no? Baka pagod na, kailangan ng kausap, kailangan ng tulong. No? Yung mga magulang natin, baka kailangan natin na suportahan, kailangan natin maiparamdam, no? Bilang mga anak, maibalik ang pagmamahal na binigay nila sa atin. So, ang pag-ibig, hindi ito isang salita lang. No, ito ho ay isang verb. Ito ay isang action word. Ito ho ay pinaparamdam at pinapakita sa ibang tao at lalong-lalo na sa ating Diyos. O, obedience. Pagsunod kahit mahirap. Sa mundo na puno ng compromise, corruption, kickback, no, mas madali ang mag-shortcut. Mas madali ang mandaya, mas madali ang gumawa ng mali. No, pero napaka-importante na piliin pa rin natin ang tama. No, huwag tayong mandadaya, huwag tayong manunuhol katulad ng mga kontraktor at mga senador at mga congressman na inabuso ang mga flood control project. Napaka-importante po, no, na bilang mga Kristiyano, laging tama at totoo ang ating susundin. Laging ang katuruan at katuwiran ng ating Panginoon ang gagabay sa bawat hakbang na ating gagawin. O, overcome fear. Pagtagumpayan ang takot. Marami tayong takot, no? Pwedeng takot lang tayo sa pumalpak, no? Pwede tayong takot na magkamali.
Meron din tayong mga takot tayo sa future. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa kinabukasan. Meron din tayong mga takot na nararamdaman sa ating bayan, no? Makakaalis pa ba tayo sa bulok na sistemang ito na paulit-ulit na lang tayong niloloko ng ating gobyerno? No? Meron din tayong takot sa ating buhay na kaya ko ba itong gawin? Kaya ko bang maging isang mabuting Kristiyano? Kaya ko bang isang maging mabuting tatay, mabuting kapatid, no? Mabuting servant ng ating Panginoon? No? Let us all remember, no? Tandaan natin na binigyan tayo ng Diyos ng courage, no? Binigyan niya tayo ng spirit ng courage, hindi spirit of fear, no? Na tayo ay may puso ng katapangan, no? Yung fear na yan, ito ay nanggagaling sa labas, kaya tayo natatakot. Pero ang nasa kaloob-looban natin, ang espiritong binigay ng ating Panginoon ay tapang. No? Let's start small. No, mag-share ng Bible verse, no, mag-pray para sa ating mga katrabaho or kaklase. No, wag tayong panghinaan na i-share, no, yung gospel na ito. Magsimula tayo ng maliit, no? Every step counts. No, kung tayo ay natatakot na magkamali, tayo ay magpursige, no, para mas maging mabuting tao at mas mabuting Kristiyano. No, na kahit tayo ay pumalpak, at least we are growing. At least we are learning, no, sa ating mga aral sa buhay. At panghuli, discipline or disiplina. No, disiplina sa paglago. So, marami sa atin, no, gusto instant growth pero wala consistency yung. Okay, 1 week magde-devotion, magpe-pray, then the next year, wala na. No, hindi na na-maintain. Parang ang galing-galing sa simula, pero hindi na napagpapatuloy pa. No, tulad ng regular na pag-check, no, sa mga infrastructures, lalo na sa flood control, kailangan ng consistent habits. No, magtakda ng oras sa prayer, fellowship, service, magsimba, mag-Bible study, mag-care group, mag-online devotion, mag-pray mag-isa, mag-devotion mag-isa. Marami tayong magagawa bilang mga Kristiyano upang palaguin ang ating pananampalataya. Ang kailangan lang natin ay disiplina. Ganon din sa ating mga issue na kinakaharap ng ating bayan ngayon, lalo na sa korupsyon, disiplina ang sagot. Kung ang ating mga senador at mga congressman at mga kontraktor ay mayroon disiplina sa kanilang puso at isipan, na alam nila kung ano ang tama at mali, na alam nila na dapat ay hindi nila abusuhin ang kanilang kapangyarihan, maraming pagbabago sa ating bayan. Ganon din sa ating buhay, na kung tayo ay magkakaroon ng disiplina upang pag-alabin pa ang ating pananampalataya, tayo ay patuloy na lalago at mag-aalab sa ating pananampalataya. Mga kapatid, no, kung ang corruption sa flood control ang dahilan ng paghihirap ng bayan, ang corruption sa ating puso naman ang dahilan ng paghina ng ating pananampalataya. Kaya tawag ng Diyos, linisin natin ang puso natin at panatilihing nag-aalab ang ating pananampalataya. Tandaan natin, hindi natin ito kaya sa ating sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng ating Diyos. Para sa ating pangwakas, no, iwanan ko lang po kayo ng challenge, no, para po tayo ay patuloy na mag-alab sa ating pananampalataya. So, faithfulness, no, magtakda ng isang simpleng habit of faithfulness every day, no, prayer time, no, online devotion time, love, acts of love, no, gumawa ng isang acts of love, no, sa isang taong nangangailangan. Sumunod obedience, no, sumunod sa Diyos sa isang mahirap pero tamang desisyon. Isa pang no, overcome fear, gawin ng isang bagay na nagpapakita na tinalo mo ang takot. At panghuli, no, disiplina, magkaroon ng isang disiplina na gagawin araw-araw. So, pwedeng ito sa trabaho mo, no, sa pamilya mo, sa church, sa ministry mo, no, kahit ano, na maging disiplinado ka sa isang bagay na gagawin mo. So, flood,
faithfulness, love in action, obedience sa ating Panginoon, overcome fear, at disiplina. Ito ang mga sangkap upang patuloy na paggalabin ang ating pananampalataya, at ito rin ang mga sangkap na kailangan ng ating gobyerno upang linisin ang ating bulok na sistema. Huwag nating hayaang mabaon sa corruption ang ating mundo. Hayaan nating magliwanag ang ating pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita na nagpapaalaala na hindi mo kami binigyan ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Patawarin mo kami kung minsan may corruption sa aming puso na pumipigil para mag-apoy ang aming pananampalataya. Linisin mo po kami at tulungan mo kaming maging tapat, magmahal sa gawa, sumunod sa iyo, pagtagumpayan ng takot at magkaroon ng disiplina. Amin din pinapanalangin ang aming bansa, ang corruption na nakakaapekto sa flood control projects. Lord, ikaw ang Diyos ng katarungan, pawiin mo ang katiwalian, bigyan mo ng takot sa iyo ang mga namumuno, at gamitin mo kami bilang mga mamamayang may malasakit, integridad at malasakit sa kapwa. Naway sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan at kabanalan, makita namin ang pagbabago sa aming bayan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen.